Tama nga ba yun? Tama nga ba yung binanggit ko na kapag nakakaranas ka ng fatigue o panghihina o parang lagi kang pagod, sintomas talaga ito na posibleng sakit sa puso? At anong klaseng sakit sa puso po yun, Doc? Tama yun, Sir Mon. Ang fatigue or mabilis na pagkapagod ay pwede maging simptomas ng sakit sa puso. Ang nangyayari kasi, Sir Mon, nagkakaroon ng less blood flow sa puso. Kaya mabilis mapagod ang isang pasyente. Or minsan, mahina ang pag-pump ng blood ng puso. Kaya mas less oxygen ang pumupunta sa katawan, kaya mabilis din mapagod. Ito ay pwedeng dahil sa tinatawag namin na coronary artery disease or pagbabara sa ugat sa puso, or pwede rin na ito dahil sa heart failure o mahina yung muscle ng puso. Ako, nakakatakot pala. Anyway, may tinatawag po na acute heart disease, Doc. Ano naman po ang dahilan nun? Ang acute heart disease, general term ito na nagde-describe sa mga sakit or simptomas na nagre-result sa biglang pag-stop ng flow ng blood or oxygen sa ating puso. Ito ay pwedeng dahil sa heart attack o yung tinatawag namin na myocardial infarction, or pwede rin na ito ay tinatawag na heart failure o biglang humina ang muscle ng puso. At may kinalaman din po yung sa fatigue, Doc? Pwede rin, oo. Pwede rin na dahil sa fatigue, kaya nagkakaroon ng, pwede rin mag-cause ng fatigue ang acute heart disease. Kaya dapat Doc, sorry. Immediate consult agad sa doktor. Kailan masasabing fatigue na ang isang fatigue? O yung simpleng parang pagod ka, considered fatigue na ba kagad yun? Or paano ba natin masasabi? Kasi iba parang, hindi pa, okay pa ako. Pero fatigue na pala yun. May mga ganong klaseng senyales po ba, Doc, na dapat ikaw ay meron ka mga binabantayan din na paraan para dapat ka na magpakonsulta sa doktor kung sakasakali? Usually, ang fatigue, ang napapansin ng pasyente, yung mga usual nilang ginagawa, hindi na nila kayang gawin. Like for example, yung usual lang na pagpunta sa mall o yung pag-akyat lang ng from first floor to second floor. Pag dati kaya nilang gawin yon at ngayon hindi nila nagagawa, pwede mo consider yon as fatigue. Or pwede rin naman na nagdi-decrease na yung activity ng patient, sila na mismo nag-a-adjust. Wala silang nararamdaman na sakit sa dibdib, pero yung activity nila, pahina na ng pahina o pabawas na ng pabawas. Pwede rin ito ma-consider as fatigue at kailangan din nila magpakonsulta agad sa doktor. Nako, yung sobra palang hingalin, Doc, no? Isa pala yan sa mga red flags kung sakasakali. Kasi kumbaga, nagagawa mo naman dati yung pagpanik, for example, sa ganitong klaseng number of floors. Ngayon, di mo na magawa. At pag ginawa mo, nako, doon ka na makakaranas o makakaramdam ng labis na paghingal, fatigue na pala yun. At kapag meron kang acute heart disease, Doc, feeling mo ba paragi kang pagod? O may kinalaman din po ba yun kaya mas mabilis kang mapagod? Okay. Pwede siya pwede siyang both ways. Meron kang acute heart disease, kaya mabilis kang mapagod. Tapos yung mabilis mapagod, pwede rin siya maging isang sign ng acute heart disease. So minsan parang paikot-ikot siya. At pag napabayaan, mas lalong magkakaroon ng fatigue at mas lalong magkakaroon ng paghingal. Common ba, Doc, yung acute heart disease na yan sa tingin po ninyo? At saka bakit po siya common if ever? Okay. Actually, common yan especially sa ating bansa. Maraming mga factors. Ang una, mga lifestyle, yung improper nutrition or hindi tamang pagkain or kulang sa exercise or physical inactivity. And also, marami din mga factors gaya ng hindi regular na nag-check up. Kaya kasi pag walang regular check up, yung mga sakit na pwede mag-cause ng acute heart failure or acute heart disease, gaya ng pagtaas ng cholesterol, diabetes, high blood, hindi yun a-address. Kasi minsan yung mga maliliit na sakit, hindi naman maliliit, yung mga sakit na umpisa pa lang, pag napabayaan, yun ang pwede magkaroon ng acute heart disease. Kung walang check-up, hindi ito na-a-address, minsan malala na before makita. Bakit nga ba common sa Pilipinas, yung acute heart disease na yan, Doc? Sa tingin ko, Sir Mon, yung malaking factor yung lifestyle Kasi syempre, alam natin ngayon, sa diet natin, minsan hindi na tama, di ba? Marami ng mga bawal na pagkain, yung mga salty food, too much sweets, yan. Pwede talaga makapag-cause sa acute heart disease. And also yung mga, minsan kulang na rin sa exercise kasi sanay na yung mga tao na very instant lahat So, and exercise is also very important to prevent any heart disease. Naku mga kapatid
hindi ho biro yung mga ganitong klaseng sakit at yung simpleng pagod might end up na maging grabe ho yung resulta. So, Doc, paano ba ito maiiwasan para lang po sa kaalaman ng lahat? Okay, maraming ways para maiwasan to. Number one, ang strongly na-advise ko is magkaroon ng regular check-up sa doktor. Kahit na wala tayong nararamdaman, kailangan meron tayong check-up para early stage ng disease, ma-detect na po ito. Second, yung ating contribution din sa sarili. Like for example, yung even enough nutrition, proper diet, and adequate physical activity, magawa natin. And this will all help to prevent heart disease. And also stress din, sermon. Pwede siya makapag-cause pag in long term ng heart disease. So I think kailangan matutunan din natin mag-handle ng stress accordingly. Or kung hirap talaga, may mga experts din tayo and professionals who could also address that. Lifestyle talaga mga kapatid, no? Or kung may ganyang classic yung lifestyle, adjust kayo in terms of nutrition intake. Yan. Yes, food correct. intake mga kapatid. Ari ko po parang hindi naman parang hindi ko naman na-apply pero oo, kaya nga Doc, may mga ano na kami, entertain nila kami mga ilang questions dito sa comment section. Sabi ni Ruben Chan, good morning po Doc. Yun po bang mild stroke isa rin siyang dahilan dahil lang sa mabilis na pagkapagod? May connection po ba yun? Pag napagod ka, pwede ka ma-mild stroke? Okay. Ang mabilis na pagkapagod, pwede rin maging simptomas ng mild stroke, pero hindi siya masyadong common. Kasi iba yung, yung pathology o yung reason behind the stroke. Usually, ang manifestation ng stroke, paghina ng isang parte ng katawan, pagkautal, or pagkakaroon ng problema sa sensation. Although, generally, pag mabilis, kung may stroke ka, pwede ka din mabilis mapagod. Although hindi common talaga yung fatigue as of stroke. Tapos diretso mild stroke. Oo, yes, tama. Doc, naging topic po natin itong fatigue, no? At saka yung acute heart disease. Kasi nga, ngayon, itong mga nagdaang buwan, sobrang init po ng panahon that might cause yung fatigue o yung pagkapagod. Yung tipong parang kahit wala ka namang ginagawa, pag lumabas ka ng bahay, sobrang nakakapagod na. Dumami po ba yung bilang ng mga sinusugod o dinadala po sa ospital sa inyong obserbasyon, Doc, nitong mga nakalipas na buwan at may kinalaman dito nga sa acute heart disease, sir? Actually, Sir Mon, yes, na-observe ko, mas dumami. Ang common concern dyan, yung biglang pagtaas ng BP, yung tinatawag namin na hypertensive urgency or emergency. Tapos napapansin ko marami din na nagkakaroon ng heart attack din lately because of the weather. Kaya like ko ina-advise yung patient na avoid yung too much heat and kasi minsan, especially sa mga senior citizen, minsan yung too much heat, it can really affect them. And minsan nagkaka-attack na sila before any other symptoms would come in. Kaya talagang lagi kong mina-warningan yung patient, especially pag mainit, to really be careful. Tama. O Doc, ano bang mga serbisyong meron po sa Asian Hospital and Medical Center para sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga concern, baka yun nga, nakakaranas po sila ng fatigue. At sabi nyo nga, dapat magpakonsulta sa doktor at kung sakaling didiretso po sila dyan sa Asian Hospital and Medical Center, ano pong kanilang aasahan? Okay. Marami pong mga specialista na doktor dito sa Asian Hospital and Medical Center kung saan pwede tayo magpakonsult. Number one, to prevent heart disease. Or number two, kung meron man tayong na-detect na heart disease, at least maaga pa lang ma-address na ito para hindi na lumala. Marami din po mga facilities, mga diagnostic procedure facilities ang Asian Hospital kung saan pwede natin ipagawa yung mga i-request sa ating doktor. Ito ay kagaya ng mga blood chemistry para malaman kung mataas ang ating blood sugar, ating cholesterol, at iba pang mga parameters sa ating katawan. Meron din pong pang-check sa puso sa Asian Hospital, kagaya ng ECG, stress testing, ultrasound sa puso or 2D echo. At meron din ang Asian Hospital na advanced ng mga gamit or facilities para sa puso. Ito yung for coronary angiogram, for pacemaker implantation, or even cardiovascular operating room. At para mapalakas din ang puso, meron din cardiac rehabilitation unit ang Asian Hospital. Kaya maraming ino-offer na facilities and services ang Asian Hospital para maalagaan po ang puso ng mga pasyente. Parang okay yun mga kapatid. Kumbaga, palakasin natin kahit paano ang puso para nga naman
maging okay pa rin siya habang tumatagal. Ayan. At nako, Doc, panghuli na lamang, payo po or paalala ulit sa ating mga kababayan before we let you go, please. Okay, ang ma-advise ko lang po sa ating mga viewers and listeners, important po regular check-up with your doctor. Kahit wala pong nararamdaman, importante may check-up po tayo.